makapapatawad ng ating makasalanan. Simple lang, kung tayo ay magbabalik loob sa tunay na tagapaglikha sa Allah, ay mapapatawad tayo sa ating mga kasalanan at matatanggap natin ang mga maraming mga biyaya. Halimbawa, ito ngayon, nag-usap tayo, ito ay biyaya. Ang totoo dyan, marami ng mga taong hindi na umabot sa mga araw na ito. Yung nanay ko at saka yung tatay mo, nauna na sa atin. Pero walang pinipili ang kamatayan. Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah, ang God, ang Rab, ang ating Panginoon ang namamahala. Sa kanya tayo magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talaga sa Panginoon tayo ay magbabalik. Ngayon, kailan tayo magbabalik sa kanya? Ito ay ghaib, inilihim ng Allah. Ang kamatayan inilihim kung kailan tayo, kung sino mauna sa atin, anong kamatayan, anong oras, saang lugar tayo. Pero marami na itong mga karanasan ang ibang mga tao na nauna na sa atin. Dumating na sa kanila ang katapusan ng kanilang mga buhay. Ngayon, bakit tayo nabubuhay sa mga araw na ito? Bakit tayo pinahintulutan ng Allah na magkita tayo? Upang maibahagi ko sa iyo ang kagandahan ng reliyong Islam. Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nilikha lamang ang mga jin, yung hindi nakikita, at ang mga tao upang sambahin lamang ang nag-isang tagapaglikha. Yan lamang ang dahilan bakit tayo nabubuhay. Hindi naman masama, tama naman yung ginagawa natin. Naghahanap buhay tayo, nag-aalaga ng mga hayop, nagmamahal sa magulang, nagtatrabaho tayo, nag-aaral tayo. Pinapakinabangan natin ang mga biyaya. Pero ang kailangan natin malaman, yung utang na loob sa lumikha. Paano ka magkakaroon ng tanaw ng utang na loob sa lumikha kung hindi mo siya kilala? Kaya nais kong ibahagi sa iyo na ang Allah, ito ay pansariling pangalan ng lumikha. Ang Allah, ito ay salitang Arabic, nang ibig sabihin siya ang lumikha. Creator, manlilikha siya. At walang kahati sa kanyang paglikha ng kalangitan at kalupaan. Siya ang sukdul sa kapangyarihan tigib ng karunungan, at siya ang tanging hukom sa araw ng paghuhukom. Ang mga propeta mula kay Adan, David, Moises, Jesus Christ at si propeta Muhammad na huling sugo ng Allah, ay isa lamang ang lumalabas sa bibig nila. La ilaha illa huwa, iisa lamang ang dapat pag-ukulan ng pagsamba. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. At sinabi rin ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, yung kanyang salita na Arabic. Sinabi doon na, "Walilladina kafaru birabbihim adabu jahannama wa bi'sal masir." And those who disbelieve in their Lord is the torment of hell. And worse indeed is that destination. Sino mang hindi naniniluwa sa tagapaglikha ay makakamtan niya ang kasakit-sakit na kaparusahan. At sadyang ito ay napaka masamang patutunguhan. Kung tawagin ay pinakamailalim na hukay, at kung tawagin ay impyernong apoy. Innal ladina yakshawna rabbahum bil ghaibi lahum magfiratun wa ajrun kabir. Pero sino man, verily, those who believe in their Lord, unseen, they do not see him, there will be a forgiveness and a great reward. Kung naniniwala tayo sa Allah na kahit hindi pa natin siya nakita ang Panginoon, at pinaniniwalaan natin ang kaparusahan sa kabilang buhay, matatanggap natin ang kapatawaran at maraming biyaya. Bakit ko ito sinabi sa iyo? Sapagat lahat tayo ay pansamantala lamang. Ang bahay ay nasisira. Gaano man ito kalaki, ilang palapag man. Ang mga sasakyan ay kinakalawang. Ang kalakasan natin nakakaranas ng panghihina. Ang may buhay makakatikim, makakaranas ng katapusan ng kanyang buhay. Ano ang aking dapat ibahagi sa iyo? Na paglaanan natin ang kabilang buhay. Ang kabilang buhay, yun ang totoong buhay. Ang totoong buhay, wala ng kahirapan, wala ng pagod, at tayo ay mamumuhay doon ng masagana. We will live a pleasant life sa Jannah, sa paraiso, sa paradise. Paano naman ito natin makakamtan? Makakamtan natin ito kung gagawin natin ang ginawa ng mga propeta. Kung sasabihin natin ang sinabi ng mga propeta. Silang lahat sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Upo, maging si Jesucristo, maging ang Biblia ay nagsabi doon sa Mark at sa Matthew na iisa lamang ang tagapaglikha. Ako ay mula sa Diyos at ako ay kanyang sinugo, sabi ni Jesus sa Biblia. At sinabi rin doon, ang inyong Diyos ay Diyos ko rin. Opo, hindi sinabi ni Jesus na sambahin mo ako, hindi sinabi ni Jesus na Diyos siya, sapagkat silang lahat ng mga propeta, iisa lamang ang lumalabas sa bibig nila. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Iisa lamang ang tagapaglikha. Hindi isang pares, hindi tatlo, lalong hindi siya dalawa o tatlo. Sapagkat mantakin mo naman, kung ikaw kung ang presidente ay tatlo, magkakaroon ng kaguluhan. Kung ang mayor dito sa Burungan Isang Samar ay tatlo, magulo. Sapagkat mag-aaway sila sa mga tao ng mga properties o propiedades. Ano po? So practically speaking, spiritually speaking, there is only one God.
Kaya bago tayo maghiwa-hiwalay, kahapon ay lumipas na, mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Bago tayo dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay, ay okupahan natin ang mga panahon na ito. Magbalik loob tayo. Maaaring sabihin nila na kalukuhan ito, panluluko ito. Pero ano ang pakinabang kung lulukuhin kita ng ilang minuto, ilang oras? Walang masama, walang pakinabang kung lulukuhin kita. Sapagkat ang sino mang gumagawa ng masama ay ipapatong sa kanya, ipapasanin niya ang kasamaan at ipaparusa sa kanya. Pero sino mang naniniwala sa tagapaglikha ay siya ay mapapatawad at magkakamit ng mga biyaya. Kaya aanyayahan kita na tayo ay magbalik loob sa nag-isang tagapaglikha. Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Kung anong sinabi nila, sabihin natin. Itaas ang kanang kamay bilang pagsaksi. Ganyan ang hituturo. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ang kapayapaan ng Allah ay sumaiyo. Binabati kita ng pandaigdigang pagbati. Sabihin mo, wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Masyaallah. Ibig sabihin, ang kapayapaan ay sumaiyo rin. Ngayon kapatid, payo ko sa aking sarili at sa iyo ay mula ngayon hanggang sa huling gibla ng ating buhay, tayo sumunod tumalima sa utos at batas ng Diyos ng Allah sa pamamaraan ng propeta. Ipagpatuloy mo na kapatid, yung ginagawa mong paggalang, pagrespeto sa iyong magulang at pagsisilbi sa kanila. Sapagkat sino man ay hindi makakarating sa paraiso sa Jannah kung hindi siya gagalang sa kanyang magulang. Pagkat ang ating paraiso ay ang paggalang sa magulang. At pagmamahal sa kapwa-tao, pagmamahal sa mga binigay ng Diyos ng Allah ng mga hayop, halaman. Ibig sabihin, sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating baral na Quran, walladina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino mang naniniwala sa Allah na tagapaglikha, Panginoon ang ating Rab, at gumagawa ka ng maraming kabutihan, pinangako ng Allah, tayo'y maninirahan tayo sa paraiso, alalaong baga, ililig